Pero kung tumagilid ang kanyang negosyo, umangat naman sa posisyon si Manny sa Kongreso. 1998, naging Speaker of the House siya. Iba raw ang estilo niya sa pamumuno. Nakita ko na may mga magalit din mga bagong pasok, mga bata. Nag-delegate talaga ako doon. Basta bahala sila sa committee nila, hindi ko pinapakialaman. Yung reaction ng mga congressmen nung unang pumasok kami sa House, no, na contemporary nung period ng speaker, si Villar. Ang sabi nila, mas happy sila sa panahon ni Villar, mas approachable, mas madaling kausapin, at nagde-deliver sa promises. Noong kainitan ng mga paratang laban kay Presidente Estrada, tahimik noong umpisa si Manny. Pero nang isa lang ang impeachment case sa plenary, ginulat niya ang lahat. Nagruling agad si Manny na iakyat sa Senado ang kaso. Kaliwat kanan ang inani niyang papuri. Pagkatapos makatulong sa pagpapatalsik kay Estrada noong 2001, tumawid si Manny mula Kongreso patungong Senado sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Sinabayan siya ng asawang si Cynthia na nanalo ring kongresista ng Las Piñas noong taong iyon. Sa Senado, tumutok pa rin si Manny sa batas na makakatulong sa maliliit na negosyante. Pero may mga ibang mga issue rin siyang dinala. Nasa likod siya ng Anti-Violence Against Women and Children Act, Anti-Trafficking in Persons Act, Barangay Micro-Business Enterprises Act, at Overseas Absentee Voting Act. Bilang senador, marami raw OFW sa Middle East ang humihingi ng tulong kay Manny. Mula noong 2006, gamit ang sariling pera, tumulong siya para makauwi ang halos 600 na OFWs. Ang OFW kasi ay simbolo ng ating kahirapan. Kaya lang umalis siyang OFW dahil sa mahirap ang ating bansa. Dapat alagaan natin sila. 2007, nanalo ulit si Manny bilang senador sa ilalim naman ng oposisyon. Pangalawa sa may pinakamalaking nagasta sa kampanya, pumangalawa si Manny sa nakakuha ng pinakamaraming boto mula sa OFW. 63% ng mga bumoto sa abroad ay pinili si Manny. Patuloy ang Operation OFW ni Manny sa Middle East. Nitong Agosto, 80 ang napauwi niya. Binigyan niya ng engrandeng homecoming ang mga ito. May siningit pang konting pabaon sa mga goodie packs na bit-bit nila pauwi sa kani-kanilang probinsya. Magbibigay sa inyo ng pamasko nyo. Magbibigay din ako ng isang house and lot para sa inyo dyan. Kaya mga tigas, Dasmariñas, Cavite, bukas po makita kita. Actually, hindi sa akin galing yon. Sa isang tao po yon, ha? Gustong tumulong. Siya po ay naka-orange lagi. Sumunod kami sa Cavite at nakilala namin ang lalaking naka-orange. Manny Villar, Yung pala hindi. ang future president ng Pilipinas!